Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balita, sadyang hindi na talaga mapipigilang magkakalabasan na talaga ng baho matapos ang pananahimik ng dating alkalde ng Maynila na si Mayor Isko Moreno. Nasagna ang katahimikan at nagsalita na di man direktang pinangalanan, ngunit sa pool sa katotohanan at matapang at isa-isang isiniwalat sa publiko ang di umano'y tinatagong baho ng mga ilang buayang kongresista na sa pool ng katotohanan ang 3rd District ng Maynila Representative na si Joel Chua at ang 6th District Manila Representative na si Benny Abante. Ang dalawang kongresista di umano na gustong ma-impeach ang Vice President na si Sara Duterte. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, matapos ang pananahimik dating mayor ng Maynila na ngayon ay tatakbong muli sa pagka-mayor na si Isko Moreno, binasag na ang katahimikan at bumanat na hindi man direktang pinangalanan ngunit sa pool sa katotohanan ang dalawang kongresista na si Chua at si Benny Abante matapos ang ginawang pronouncement kamakailan lamang ng nasabing dalawang kongresista na di umano'y laging pinatatamaan ang dating mayor ng Maynila na si Isko Moreno at sinasabihan ng kung ano-ano. Ayon pa sa ilan sa ating mga kababayan, napakawalang galang di umano ng dalawang mambabatas dahil noon daw sa panahon ni Isko Moreno, noong tumatakbo pa siyang mayor ng Maynila, alain mo pala noon ang mga ito ay parang buntot na sumusunod kay Isko Moreno. Akala nga raw ng ilan ay kagagaling pero hindi naman pala mananalo kung hindi raw dahil kay Isko Moreno. Tanong ng ilan, ano ang nangyari mga kababayan matapos binuhat ni Isko Moreno ang dalawang kongresista na si Abante at Chua at manalo. Tapos ngayon, biglang nag-iba ang ihip ng hangin matapos magdeklara ni Isko Moreno na muling tatakbo bilang mayor ng Maynila ay tila kung ano-anong pangbabatikos kay Isko Moreno ang pilit nilang binabato rito. Kaya't nang lumabas ang balitang ito, hindi napigilan ng marami sa ating mga kababayan, lalong-lalo na ang taga-suporta ni Yorme na magbigay ng kanilang hinaingat komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila na mga taga-Maynila, wag na wag kayong magpabudol dyan kina Abante at Chua. Kayo na ang kumilati sa mga karapas niyan, nagsusumigaw sa karangyaan ng pamumuhay niyan, pero ang buhay ng karaniwang mamamayan lugmok sa kahirapan. Si Yorme naman ang nakita ni Bishop Pastor Minister Chacha at ni Chi Wawawa. Diyan natin makikita ang mga taong walang hiya. Go Yorme Moreno. Sure ball na makakabalik ka sa pagka-mayor Yorme. Sana lang wag mong titigilan ng dalawang iyan. Kasuhan mo at ipakulong mo yung inchik na yan. Pati na si Lolong Abante. Mabigat ang kasalanan ng dalawang yan sa bayan. Don't worry Isko, may napatunayan ka na. Sila kaya ayaw umalis kasi kulang pa daw ang nalikom nila. Mangungurakot pa sila. Kaya ang Maynila ngayon, ang dumi na naman. Unquote. Narito ang full video kung saan binasag na ng dating alkalde ng Maynila na si Isko Moreno ang dalawang kongresista. Hindi man daw direktang pinangalanan, ngunit tila sakul sa katotohanan sina Congressman Chua at Congressman Abante. Panuuri ng full video. Alam nyo, nakakagulat po itong napakinggan ko ho dahil dito ho ay pinitik po ni Yorme o si Isko Moreno, walang iba kung hindi yung mga tuwadkom. Totoo ba yan, Manat Bay? Oo, isa sa mga membro ng ASO ni Tambi ay binanatan po ni Yorme. Binanatan niya po at tila kinampihan niya po dito si Pangulong Duterte at yung mga sinasabi ni Pangulong Duterte sa taong bayan, which is unahin muna ang taong bayan, huwag unahin ang politika. Eto, pakinggan po natin si Yorme tingnan po natin yung kanyang sinabi at tingnan nga natin kung may katotohanan o hindi totoo yung sinasabi niya. Okay, pasok ha Yorme, pasok. Straight! No. Total, si Chihuahua, ang ginawa, puro imbestiga. Si Chihuahua daw, walang ginawa kung hindi mag-imbestiga na mag-imbestiga. Diba? Alam naman po natin yan. Sino po ba yung si Chihuahua? Ewan ko. Basta doon sa video na nakuhanan ko, diyan kay Copars Vlog. Yan maraming salamat po dito kay Copars Vlog. Siya po ang kinuha natin yung video at siya naman po'y pumayag na tayo po ay mag-react. Maraming salamat po yung mga Iskonyan na vlogger na sumusunod do kay Isko Moreno
at ang kanyang team. Maraming salamat po. Huwag niyo pong kakalimutan si Madam Mocha sa District 3 ha. May ganun, may pahabol. Hindi. Maraming salamat po at yan po ay ako naniniwala ako dyan mga kusa po yan. Wala po yung bayad at yan po ay talaga namang nagtsatsaga lamang sumunod dahil naniniwala sila sa Team Yorme o yung Yorme's Choice, ika nga. O, tuloy natin ha. Hindi na wala ka naman eh. Ako mas gusto ko servisyo. Mas gusto daw niya serbisyo, hindi yung tahol ng tahol. Tahol ng tahol. Sorry. Mali. Hindi. Kasi kayo naman, oh. Gago! Hindi. Wait, chotomate. Ang sinasabi dito ni Yorme, ayaw niya yung imbestiga ng imbestiga. Tulad ng ginagawa nito ni Chihuahua daw. Alam naman natin kung sino yung tinutukoy niya, si Congressman Chua. Oh, imbestiga ng imbestiga, mas gusto daw ni Yorme yung tumutulong sa taong bayan, hindi mo yung ganyan. Gusto ko pa yung politiko na lagi nasa kalye. Yung maabot mo ng kamay mo. Yung kakatok sa'yo may dalang gamot. Yung kakatok sa'yo may dalang tenga. Yung pakikinggan ka. Ito lang kami. Total, natulungan naman natin siya. Pwede pa palitan na natin yun. Lagyan na natin sa dog pound. Ay, grabe naman yun. Grabe naman yun, Yorme. Pwede ba daw palitan natin niya yung congressman na yun? At ilagay na natin sa dog pound. Grabe ka naman, Yorme. Munti ka na. Hindi. Alam nyo, tama naman sinasabi ni Yorme, ho. Di ba? Kaysa imbestiga ng imbestiga, mas maganda siguro tuloy-tuloy lamang po ang pagsiservisyo sa bayan. Kaya nga niya sabi niya sana ano na lang natin yan. Itapon na natin sa dog pound. Ay, hindi naman itapon. Baka makakagat ko eh. May rubbish yun eh. Ang ating congresswoman, Apple Nieto! Ay, yun. Ayan ha. Ipalit natin yan ha, si Congressman Apple Nieto. Hindi, alam mo, walang biro Yan nung si Congressman Apple Nieto, kasi napakasipag ho. At saka, alam nyo, ito, chismis lang Hindi, pero legit. Kasi alam mo naman, nagkakausap tayo ni Mocha, nagkasama tayo nitong nakaraan sa Japan, nagkikwento siya tungkol sa Yorme's Choice. Alam mo, sabi niya talaga, sabi ni Mocha, ito daw si Apple Nieto, napakabait daw nito. Napakabait at saka napaka-humble, ika nga. At higit sa lahat daw, alam mo kung ano sinasabi? Ay grabe, sobrang sipag daw. Sabi ko, yan ang dapat na congressman, di ba? Yan ang dapat maging congresswoman talaga ito, mapalitan na putos Kasi yung iba, masipag lang kumahol. Hindi, totoo. Ito, mga kababae, linawin natin Pag sinabi natin kumahol, mag-ingay, ika nga. Tila gano'n ang ginagawa ni Congressman Chua. Mantakin mo, mga kababayan, congressman ka ng Maynila. Diba? Congressman ka ng Maynila. Pero ang focus mo, si BP Sara Duterte. Banatan si BP Sara Duterte. Siraan dyan sa komite mo. Tama, mali? Tama ba yun? Hindi. Ito, mga kababayan, kayo po mga taga District 3 ang nagpapasahod dyan. Kayo po ang naglagay sa kanya sa posisyon. Para sana i-representa kayo. Kaya nga congressman yan, representative ng district nyo pambihira, kaysa na i-representa kayo, ano ginagawa? Sumisip-sip doon sa kanilang amo. Na sino? Si Tambi. Kasi alam naman po natin, huwag na tayo magtarantaduhan, huwag na tayo maglokohan. Alam naman po natin na may ambisyon pong maging susunod na Pangulo itong si Romualdez. Kaya naman, todo-todo ang paninira kay BP Sara Duterte, which is yung number 1 na pagdating sa pagiging presidente sa 2028. Tama, mali? So ngayon, todo-todo ang paninirang ginagawa nitong kampo ni Tambi at itong mga napapag-utusan, yung mga nasa baba. Mantakin mo. Dapat, diba, ang trabaho ng isang representative o isang congressman ay dapat po yung distrito niyang inaasikaso niya. Mamaya, papakita ko sa inyo kung paano napabayaan ng Maynila. Papakita ko sa inyo. Baka akala ninyo wala tayong ebidensya. Meron! May ebidensya po tayo na talagang malala na po nangyayari sa Maynila. Antindi po niyan. Baka akala ninyo wala tayong ebidensya. Meron. Unya. Mga taga-dress. Ngayon, bakit sila nagagalit sa atin? Lalo na yung congressman yung si Chihuahua. Ay! Maliit na kaso, sila laki ng bibig ng buhaya ang tubig. Tingnan ninyo, bakit ba sila nangangamba? Sa totoo lang may real talk lang tayo kahit
Real talk lang, real talk lang. Ngayon, kung ikaw ay naging mabuti sa iyong tungkulin, Sandali I think mali ata yun na ilagay natin. Sandali, chotomate ha. Wait lang. Tama naman eh. Wait ha. Ayun, napunta pala. Mali. Ito dapat pala yung video na ginamit ko. Pasensya na. Ito. Pasensya na. Wait lang. Ito. Kasi lininawan natin yung audio eh. Para mas maganda ang audio po. Ito, medyo nilinis po natin yung video. Yan ha. Ito, chotomate ha. Wait lang. Ito. Ayan, pasok. total, si Chihuahua, wala nang ginawa, puro imbestiga. Dito daw lang, ako naman eh. Ako mas gusto ko celebration. Mas gusto ko pa yung yung politiko na lagi nasa kalye. Correct. Yung mga mo ng kamay mo. Correct. Yung kakatok sa'yo may dalang gamot. Yung kakatok sa'yo may dalang tainga. Correct. Yung pakikinggan ka. Total na kami. Total, natulungan naman natin siya eh. Oo. Pwede ba palitan na natin yun? Ayun. Lagi natin sa Doga Pound. Promise. Baka makakagat ko eh. Pero, Grabe no. Baka mga gat pa daw. Dali na lang natin sa dog pound. actually, ang ating kamerasuman, Apple Yuto! Yo. Ang matagang dress. Ngayon, bakit sila nagagalit sa akin? Lalo na yung congressman yung si Chihuahua. Ay! Mali kaso, sila kita nagbibig ang buhay lang ang bibig. Hindi, tingnan ninyo, bakit ba sila nangangamba? Sa totoo lang ha, real talk lang tayo guys. Real talk lang tayo guys. Ngayon, kung ikaw ay naging mabuti sa iyong tungkulin, at ginampanan mo ng maayos ang iyong responsibilidad, kahit hindi ka nakakita ng tao, ibubuno ka ulit ng tao ng bayan. Tama! Bakit sila nangangamba ngayon? Bakit sila nagkadali? Itingnan ninyo, taong bayan na sumisigaw, bumalik ka na. Sila sumigaw, wala na bang mali? Napanood niyo ba yun? Nasigawan ako eh. Nagulat ako itong corona ngayon. Hindi na nagulat ako. Bakit sila nangangamba? Bakit nila pinangungunahan ang desisyon ng taong bayan? Yon. Bakit? Sila ba may-ari ng pwesto niyan? Yun kasi yan eh. Napaka-importante. Bakit ba sila nagagalit na tumatakbo si Yorme? Pinabayaan ninyo ang Maynila. Mamaya papakita natin kung paano nila pinabayaan ang Maynila. Di ba? Pinabayaan naman talaga nila. Bumagsak ang Maynila. Ngayon, ayaw na nilang tumakbo si Yorme. Hindi naman po aagawin yung posisyon. Siya po itatakbo. At ang mga Pilipino ang pipili kung sila po ba ay nag-perform ng maayos bilang mga public official? Sila po ba ay ginanap nila ang kanilang trabaho? O talaga lang na sila po ay nagpabaya, ika nga, dyan sa Maynila? Hayaan nyo ang taong bayan ng Maynila ang mamili kung sino dapat iboto, hindi yung kayo. Ay, nako. Ang may-ari ng pwesto niyan ay taong bayan. Correct. Intrigado ka lang ng tao. Yo. Every 3 years, nilibigyan mo lang ang kontrata mo. Yo, tama yan! Matapos ang kontrata mo ng 3 years, babalik ka sa tao. Magpaparinyo ka. Pag nirinyo ka ng tao, another 3 years. After 3 years, expired ulit ang kontrata mo. Haharap ka ulit sa tao. After 9 years, kapag naging mamundi ka, ipopromote ka pa ng taong bayan. Ngayon, parang sila na may-ari ng pwesto, wala na raw babalik. Wow! Chihuahua! Ay, grabe, ha? Wow! Hindi, liyo pa. Tingnan ninyo, sige. Talaga inanong ng konti. Ano ba pinangangamba nila? Dapat, ang sinasabi na lang nila, ano ang ginawa ninyo ng 3 taon? Yun! Pero sa taong bayan, Ayun! pero pagdating ng araw ng paghuhukom, Yun! ang taong bayan magtatala na sa listahan kung sino ang gusto niyang mamuno sa kanyang pamayanan. Ayun! Tingnan ninyo, wawaglit lang ako na pala. Binago-bago na nila. Tingnan, tayo man lahat ang akala ba natin? Ito ba ang akala natin? Kaya natin sila binoto dahil kung ano yung simulan natin, itutuloy na lang nila. Tama ba eh? Tama! Takin mo ha? Parang kay Duterte talaga. Itutuloy nyo na nga lang. Hindi yung aagawin ha, magkaiba yun. Kasi meron yung yung kunwari itutuloy, tapos pinalitan yung build.
pinalitan ng ibang pangalan para pagka natapos yung mga proyektong ginawa ni Pangulong Duterte, aangkinin. Iba naman yun, iba yun. Ito naman, literal. Ha? Literal po na hindi pinagpatuloy yung sinimula ni Isko Moreno. Hindi ko pinagpatuloy ng pamahalaan ni Lacuna at saka yung mga bata niyang si Chihuahua. Tatlong taon pa lang ako nawawala dito, dami na nilang ginagawa. Una, senior citizen. Sama senior citizen. Sige. Nay, tay, lolo-lola ko. Yung iba sa inyo dito, inabot pa si Mayor Lacson. O, bigyan ka lang. Pag-isi. O yan. Ano yung ibig sabihin? Sa hinaba-haba ng panahon ng kamumuhay dito sa Manila, marami nang nagdaang mayor. For the first time in history, umoto kayo ng batang mayor. At yung batang mayor na yun, nakapag-isip ng para sa mayaman, ng para sa middle class, ng para sa mahirap, may sakit o wala, mutante hindi, pantay-pantay may pensyon na 500 pesos. Ama ba? Tama! Kasi ayaw ko mag-claim. Kayo magandang listigin ito, dami nyo nang kinarap na mayor. Tama! Tama ba? Correct! Wala yan ano. First time. Ulitin natin ha. Sinabi natin, yaman, middle class, mahirap, mutante hindi, may sakit o wala. Ano? Tay, totoo ba yung ginagawa nila ngayon? Na ano? Na kapag hindi mo nakuha at wala ka sa araw ng payout ng first quarter, forfeited na siya sa second quarter? Grabe. Gang karampol na pera. 500 piso na lang. Pinagdadamot pa natin. Grabe, no? Yung totoo niya, pag hindi mo daw nakuha, wala na, forfeited. Grabe talaga. Alam ko kung bakit ganyan yung mga yun. Hindi kaya dinadahilan lang nila yung sinabi. Kasi si Yorme, daming inutang, kaya nagbabayad kami. Nagbabayad ba talaga? O baka naman sa iba napupunta. Di natin alam, ha, mga kababayan natin dyan sa Maynila. O, kayo mga senior citizen na number 1 na na-apekto. Alam mo, yan ang isang bagay na alam mo, masasabi kong talagang malapit ang puso ni Yorme do sa mga matatanda, sa mga senior citizen. Kaya nga, alam mo, gustong-gusto ni Mocha eh. Kasi nga, yung team, yung Yorme's Choice, dahil ganun din po siya, malapit din po sa mga matatanda po si Mocha, sa mga lola, lolo, di ba? Katulad ni Yorme, ganyan, malapit din po sa mga lolo't lola eh. Tapos biglang, ultimo 500, pagdadamot pa ng mga Lacuna's Choice, kadili na. Labo ninyo, ha? O, di ba? Ngayon, pasubukan niyo nung masakit sa binaabot sa bahay ninyo. Totoo, ito lang. Lilimandang na lang, pahihirapan mo pa yung mga matatanda. So, ang gagawin ngayon ng mga matatanda, di araw-araw yun, nag-aabang. Samantalang ng araw, nung ninumpisahan ko yan, ano sabi ko? Nahay, lulot-lolan, pumanatag kayo. Pag hindi nyo nakuha yung first quarter, doble kayo sa second quarter. Tama mali. O, ganun kay Yorme. Pag di nyo nakuha yung first quarter, doble kayo sa second quarter, kang bibihirang buhay. Pero dun sa team Bitter, walang ganun. Ba't ganun? Pera ng taong bayan yan eh. Bakit nyo ba pinagdadamot sa taong bayan yung pera na yan? Sa inyo ba yan? Kayo ay naatasan laang na mag-ayos, magbigay sa tao. Ba't yung pinagdadamot? Busy kasi sa hearing. Busy. Hindi, sasabihin na naman nila, Banat Bay, hindi naman mayor si Congressman Chua. Oo, pero siyempre team yan eh. Magkakasama sila dyan eh. Team yan ang Lacuna, yung mayor, tapos yung mga tulonggis ng mga congressman. Team sila dyan eh. Kita nyo, sino-sino yung mga ito na lang. Tanungin ko kayo. Sino-sino mga congressman dyan? Ayun, yung mga kasama sa tuwad ko. O yung mga kasamang panayang hearing. Kaya nga ako dito, ramdam ko na pinagtanggol ni Yorme si Pangulong Duterte. Pinagtanggol niya dito. Bakit kanyo? Kasi sinasabi niya, hearing kayo ng hearing. Hindi naman yan. Tsaka nakausap ko rin po si Yorme. Yan din po ang lagi niyang sinasabi. Bakit ba laging hearing ng hearing? Tapos na yan eh. Tapos na po yung pangyayari na. At saka ito, pasensya ka na Yorme, bubukingin lang kita. Hindi, bubukingin ko lang si Yorme. Baka naman, baka sabihin niya chismoso ako. Pero gano'n na nga. Hindi, sinabi niya po talaga sa akin na ipahatid ko daw kay Pangulong Duterte at kay VP Sara Duterte na sumusuporta siya.
Oh, basta sumusuporta po siya sa pamilya Duterte. Totoo, walang biro. Sinabi niya po yan sa akin. Hindi sabi niya pa nga, hindi na tama naman yan, ginaganyan sila. Wala namang ginagawang masama yung dalawa. Nananahimik na si Pangulong Duterte, si VP Sara Duterte, nagtatrabaho na. Bakit nila ginaganyan? Tapos eto nga, nagkataon naman, etong congressman na bumabanat sa kanya, mga taga Maynila pa. Sa matter of fact, kinausap pa nga daw ni Yorme yung mga congressman niya. Hindi mo na nasasabi kung sino doon sa particular na congressman niya. At sinasabi bakit nyo binabanatan ng mga Duterte. At nagsabi daw. Ito, nagsabi daw kailangan kasi utos Sino kaya yun? Hindi natin masasabi yun kasi ayoko nang masyadong maging chismoso. Pero kinuwento sa akin yun. Naku po. Ang hindi mo na ako na third quarter, tinigilig ka sa third quarter. Tama. Iba, ano sabi ko? Nay, okay magkalala. Hindi nyo kailangan matabala. Pagkakali, para lang nag-iipok sa bangko. Pag hindi mo nakuha January, ang January, pagdating ng December, maglulubig-lubig tayo. Enero, Febrero, Marzo, Abril, Julio, Agosto. Ganado kayo. Ayan po yung sinabi ni Yorme. At ito, ipapakita ko sa inyo Ipapakita ko sa inyo kung anong nangyari sa 3 taon ng Team Lacuna. Ito po ang nangyari sa 3 taon ng Team Lacuna. Magkakasama po yan. Si Mayor Lacuna, yung kanyang vice na mayor na panay pangiti lang ang ginagawa. Yung mga congressman niya na walang inatupag kung hindi siraan ng mga Duterte. Ano naging resulta? Ito po. Yan po ang naging resulta. Manila ranked as a Southeast Asia's most dangerous city. Grabe. Mantakin mo tayo. Ako nakapunta na ako dyan sa Kuala Lumpur. Nakapunta na rin ako dyan sa Phnom Penh, Cambodia. Dyan sa Jakarta, hindi pa ako nakapunta dyan. Dyan sa Johor Bahru ng Malaysia, napuntahan ko na rin yan. Mantakin mo. Mas delikado pa daw sa atin. Dangerous city, most dangerous city ang Manila, pambihira. Sandali, banat ba? Hindi naman sagutin ng mayor yan, di ba? Pulis yan, dapat national police yan. Hindi ho. Tandaan natin na ayon sa local code, nasa supervision pa rin po ng local government ang mga pulis na inilalagay sa kanila. Kaya nga meron silang meron silang say pagdating sa sino ilalagay. Meron silang say diyan. Hindi ho totoo na wala silang pananagutan. At saka magtuturuan na lang tayo. Pagka number 1 ng city, aangkinin ng mayor. Pero pagka naging most dangerous city, ituturo sa national government. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!